Saldico, pinapatodas ng mga kontraktor para hindi siya isumbong. Totoo kaya ho ito, no? At ito, Martin Romualdez nagbabayad gamit ang pera ng taong bayan sa mga vlogger para siraan si Vice President Sara Duterte. Aba nako, grabe naman ito, no? Alam nyo, hindi na rin ito bago sa akin. Pero hindi po ako inopera na, wala akong ganun. Hindi ako inopera ni Martin Romualdez, pero dati may nag-opera ho sa akin. Kukwento ko lang shortly. Wow. Dati, bago ako magsimula sa politics topic, may isang, dati po akong sa showbiz, di ba? Wow, artista ka, Jay. Dati po akong sa showbiz, sa Tito Vic and Joey. Isa po ako sa TVJ Defender. So, nung tapos na ho yung issue doon, napag-isip-isip ko na gamitin ng aking YouTube channel para ipagtanggol at ibalita ang katotohanan sa ating mga kababayan. So ngayon, may isang tao at nandyan po yan sa live sa video ko, may nilabas po ako dyan, na nag-offer sa akin na para, magkano yan, may sasakyan ako to 75k per month. Noon yun hindi pa ganito ka, totoo hindi pa naman malaki channel ko. So yun, tinanggihan ko yun. Ang nangyayari noon ay maganda nga daw yung kalakaran sa kanila at busog daw ang ating bulsa. Inopera nila ako na sumali sa grupo nila at hindi ko rin naman din alam kung sino yung doon, kung sino yung pinaka big boss nila. Basta daw, banatan ko lang mga Duterte. So hindi ko tinanggap yon nung una. No, bago tayo pumunta sa mga mismong topic natin. So pangalawa, may lumabas at may nakarating, banateros na ako nito, may nakarating sa amin, sa akin, na isinend na galing sa conversation at audio record galing sa GC ng mga vlogger na di umano'y binabayaran ni Martin Romualdez. So nasa vlog din natin ho yan. Nandyan lang ho yan. Hanapin nyo lang po dyan. No? So yun, ibig sabihin, itong bayaran sa mga vlogger ay hindi na rin bago ho. Kasi na-vlog ko na rin ho ito noon. Siguro mga 1 year ago na rin. Matagal-tagal na. So doon may mga vlogger na umamin at may audio record na sinasabing ay sa totoo sa nga lang, kapag mababa ang channel mo, sasahod ka ng 20 hanggang 30. Hanggang sa may pangalawa pang lumabas na kapag malaki na channel mo, halimbawa, ikaw ay nasa 500k na ang subscribers, tapos maganda rin yung views mo, sasahod ka ng 500k din per month. Ang rules lang, ang lang doon, patakaran, ay ipagtanggol lang si House Speaker Martin Romualdez. Pero kahit na may ebidensya tayo, hindi pa rin tayo naniniwala na totoo yun. No, hindi tayo naniniwala na totoo yun. So yun nga, no, hindi na rin to bago. So ito yung mga nangyari ngayon. May mga bagong issue naman na di umano'y nagbabayad si Martin Romualdez sa mga sa mga flip-top rapper, vlogger. At ang matindi dito sa nagbulgar, bataan talaga ni Martin Romualdez etong si Erwin Tulfo. Nadamay ho dito si Erwin Tulfo. Na di umano talagang kasosyo or parang bata-bata or tinatawag na tigapagsunod o tigasunod ni Martin Romualdez etong si Erwin Tulfo. Ngayon, mapatungkol naman kay Erwin Tulfo, nung panahon kasi na tumatakbo to, marami itong mga video na talagang pumapabor siya sa mga ayu-ayuda. So pwede rin naman nung time na yon baka talagang kailangan niya sang ayunan kasi congressman pa lang siya noon ata kung di ako nagkakamali. Kailangan niya sang ayunan etong
si Martin Romualdez para makapagano siya sa pagiging senador. So ngayon, tinatabla niya naman na ngayon yun. Pero ako naniniwala, hindi kasalanan ng isang tulpo ay kasalanan na ng lahat. Oo, nandyan pa rin naman hanggang ngayon, pangahawakan ko po yun na sinabi ko na ibang-iba po si Ben Tulpo at si Erwin Tulpo. Lalo na si Rapi Tulpo. Yang dalawa medyo lumaylo na ako dyan, hindi ko na yan sila tinuturing na iniidolo ko. Pero nananatili ko pa rin na idol at gusto ko pa rin talaga. So tutusin nga lang, hindi nga lang pinalad, etong si Ben Tulpo. No, gusto kong maging senador. Sarap sana no, Ben Tulpo tapos kasama ni Marcoleta sa sa Blue Ribbon Committee. Ang ganda nun. Tapos si Pastor Apollo Quiboloy, nako po, durog na durog sila diyan sa tatlong yan. So yan, hindi na ho bago yan. No, talagang meron talaga na noon pa man issue na yung mga binabayaran. At kami rin sinasabi na binabayaran kami. At sa totoo nga lang ho, si Banat Bay, sinabi na rin namin yan na noon na ino-opera niya ng 20 million para lang banata ng mga Duterte. Ino-opera ng Banateros para lang banata ng mga Duterte. Pero kami kasi kontento na kami sa kung anong meron kami. No, kung anong meron kami ngayon, kontento na kami doon, masaya kami doon. Basta ang amin lang, never kaming gagawa ng katarantaduan na ikakapahamak ng pangalan namin kapalit ang pera. No, so yan lang. So dito muna tayo sa interview ni Ted Filon dito kay Secretary Bunuan mapatungkol sa lifestyle check. So panoorin po natin. Ani, maraming salamat po ulit sa pagising na maaga para sa ating programa. Sek, unahin na po natin itong issue, yung sinasabi po ng Pangulong Marcos Jr. na lifestyle check po sa lahat ng ahensya po o opisyalis ng gobyerno. Pero ang pinauuna niya po ang DPWH. Sek, kayo po ba willing mismo na maging ehemplo sa mga empleyado po dyan sa DPWH na kayo na mismo ang unang magpapakita po ng inyong SALN o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth? So naman po, pagka we are required actually to show actually yung mga sabihin kasi pinaimbestigatan ng ating presidente, why not po? Okay lang po. At kayo din po ba, willing din po na simulan na rin yung lifestyle checks sa mga district offices, sa lahat po ng senior officials at iba pang mga officials po dyan sa DPWH? Yes po, yes. Opo. Sir, how soon can this happen? Ito pong sinasabi ninyo na paglantad po ninyo ng inyong SALN, maging yung pagsisimula ng lifestyle check dito po sa mga senior officials, maging sa mga district engineers. Sige po, Sec. Kung sino po yung sabi nga natin ng presidente na imbestigahan yung lifestyle check, kung sino po yung mag-iimbestiga, then we will make available all the necessary documents that they would need after the check. Ganun po. Pero ilalagtad lang po namin dito, somebody must have to check actually kung tama po yung sinasabi natin, just making the record available po naman. At least malinaw po na kayo mismo, hindi lang ang mga opisyalis po dyan, willing ipakita po yung inyo pong SALN. Maiba po ako, Sec. Oo, hanggang sa ngayon po, meron pa rin mga panawagan dun po sa pagsasabi na kayo daw po'y magbitiw na sa pwesto. Dahil pa rin po dun sa sunod-sunod na issue na kinakaharap ngayon ng DPWH, ano pong tugon nyo dyan, Sec? Paulit-ulit naman po itong sinasabi ng Malacanang. Tuloy-tuloy. And I've been very consistent po sa sinasabi ko naman that my service is at pressure of the President naman po. And yan lang naman po. At tuloy-tuloy naman po yung utos ng aking Presidente sa akin. Tuloy-tuloy ko pa lang yung investigasyon ng mga anomalous flood control projects. At ito pa yung binibilisan namin. But anomalous ikaw mismo nagsabi na may ghost project nga. And also to attend po yung mga hearing sa mga Senate at saka dito sa House. Yun po. Until such time that I am constrained by the President actually na kung ang decision ng ating Presidente, and then nandoon po. Kaya lang po, dito po yung tuloy-tuloy po na pag-oversight po dun sa mga pagtugon po dun sa investigasyon sa lahat po ng flood control project.
Lalo Ang galing, no? Talagang DPWH pa ang mangunguna dyan. Samantalang sila ang tinuturo ng mga kontraktor ngayon. Tapos sila din mag-iimbestiga. Ang galing! Only in the Philippines, you know? sana po yung mga data ni mga sinabit namin sa ating presidente. Opo, Sec, tuloy-tuloy ka ninyo, no? Itong, and then, unless lang na pahintuin kayo at sabihin po ng Presidente to leave or to vacate your post. Pero ngayon, tuloy-tuloy kayo ikanyo sa pagbibiripika at pag-iimbestiga. Mukha hong Yes, sir. araw-araw, Sec, may mga reports kagaya kahapon, Mandaue Flood Control Wall. Nag-collapse daw ho dyan sa may bandang area po ng Mandaue City, no? Sa Paknaan. Paano po ito? Sa dami po, libo-libo itong proyekto. How will you manage this? Actually, Ted, several, mga two weeks ago, actually, I already dispatched yung mga validation team namin sa lahat ng engineering districts o lahat ng flood control projects na pinagay namin doon sa sinabit na mga sinabi namin natapos na doon sa pinigay namin kay Presidente. At tinitingnan po namin yung ito yung unang validation team na sinasabi nga namin, yung present, absent, no? Yung nandiyan ba, nawala, yung mga ganon. And then yung mga nakikita po nila, yung observation lang po nito, no, kung hira. And then pagka natanggap namin yung report na kung may nasira, kung kailan ginawa, then magpapadala po kami ng technical at financial audit para matingnan po natin anong dahilan, kailan ba ginawa yan, kailan anong dahilan na nangyari at yung ganun po. So, Okay. Opo. agad-agad, meron naman po kaming mga teams na pwedeng i-dispatch kaagad po. Opo, sige, technical and financial audit. Sir, can you just please walk us through, no, para mas maintindihan po ng ating mga kababayan? Opo. Ano ba ang prosesong dadaanan ng isang kontratista bago siya makatanggap ng pera mula sa gobyerno o bayad from DPWH? Let's start, sir, kapag po ba nanalo sa bidding No, tignan mo ha. Ang linaw-linaw. Nanggagaling ang bayad sa DPWH bago sa kontraktor. Tapos sila mag-iimbestiga. Ang lupit. isang kontraktor, kailan siya makapagsisimula ng proyekto at una, magkano ang dapat na ibigay sa kanya ng DPWH? Yan. Normally, ang conduct natin dito, Ted, is actually when you enter into a contract, then you are advance payment na 15% of your contract amount. 15%. 15%. Sir, pakiano lang po. 15%. Okay, go. 15%. 15% bilang mobilization. 15 now, 1.5. Ay, yan ho ba? Para mobilization. Okay, go ahead, sir. Go ahead po. From the start. Opo, go ahead, sir. Yeah. Mobilization fee, ang tawag namin doon, 15%. And then, Grabe. after you have consumed that 15%, actually, naka-20% ka na ng accomplishment, then yung residual ng 15% mo ba? No, yun naman pala eh. So kapag may 20% nang nagawa, magbibigay sila ng 15%. Bakit nagkaroon ng ghost project? Tsaka ito yung masaklap dyan. Sinabi nyo na kapag nakagawa na ng mga nasa 20%, tsaka kayo magbibigay ng 15% paunang bayad sa mga kontraktor. Hindi nyo ba naisip na pupunta? Paano nyo nalaman? Paano nyo natukoy or 100% na may 20% nang nagawa ang isang kontraktor bago nyo siya bigyan ng pera? Hindi ba kayo may mga ni-report ba sa inyo ang mga inspektor na sinabi na totoo may nagawa na tong contractor na to, nasa 20% na, kaya pwede nyo na siyang bigyan ng 15% diyan sa kontrata nila? 'Di ba? Tapos magugulat ka, sasabihin mo may mga ghost project. Tapos parang tikom ang bibig nyo na nailabas yung mga ganyang, kasi
talagang dapat ilabas yan. Na halimbawa na eto, ganito yung unang 20% na nagawa nila, eto. So syempre papakita, may picture, may video, or kung anong katibayan na pwedeng maipakita ng kontraktor para bigyan nyo siya ng 15% na paunang bayad dyan sa kontrata nila, dyan sa flood control project. So bakit wala kayong maipakita ngayon at sinabi nyo totoo ang ghost project? Bago pala kayo magbigay ng pera, bago pala kayo magbigay ng 15% para sa mga kontraktor, nag-aantay muna kayo na may magawa silang 20% muna. Ay nako po. Bayad na naman kami ulit sa accomplishment mo. So, 5%, 10% until ma-recover yun naman yung pala 15% mo. Binabawas yung 15% mo as you accomplish po yung mga accomplishment po doon sa kontrata mo. Okay, and ang tawag po doon progress billing. Progress billing po, yan sa progress billing mo. Opo, sige po. So, Binabawas po yun, binabawas yung 15% mo sa mga progress billing mo po. okay, and then sir, kapag po tuloy-tuloy ang proyekto, kailan po babayaran ng kompletong amount para po doon sa kabuuang halaga ng kontrata yung kontratista? Kailan po babayaran siya ng DPWH at ano po ang mga kailangan na dokumento at prosesong dadaan? Magandang please? tanong to. Ang pagka natapos po yung proyekto, then it has to go through ano ba tawag nito, QAU, yung Quality Assurance unit assessment kung natapos ba yung proyekto in accordance with the specifications and your contract, no? And then bago maanuhan yan, may audit din po yan. Pa-audit na din po namin yan kung pupunta na po yung Commission on Audit para tignan din po para at kung wala kong problema sa lahat, then babayaran po yung final payment niya. And then meron po yung 10% retention fee na ino-hold po namin for 1 year para po doon sa yung 1 year warranty period niyan para doon sa proyekto po. Yun naman pala bakit hindi nyo alam na may nangyayari ng katarantaduhan sa flood control project? May pinapakita pala. Kasi si Bunuan na mismo nagsabi na totoo ang ghost project. Parang ang gulo eh. 'Di ba? Magbibigay kayo ng kumpletong bayad doon sa kontrata nila sa flood control project. Tapos binibigay naman pala sa inyo ng mga kontraktor yung ebidensya na patunay na tapos na or finish na yung pinapagawa nyo bago kayo magbigay ng pera. So, bakit nagkaroon ng ghost project? At hindi nyo ba naisip yun na pwede talagang mangyari yun? Sa tutusin nga lang, may video si Pangulong Duterte mapatungkol sa DPWH, pero mamaya natin or kaya sa mga susunod na vlog natin. Okay. So sir, can you just again walk us through ilang mga tao sa DPWH ang dapat daanan nito, Yan. excluding COA, bago siya magkaroon ng clearance na, kumbaga, para bayaran siya ng kabuuang halaga po nung kanyang kontrata? Mga ilang pong opisyal ito o tao sa DPWH? Siguro aabot ng mga 10 siguro. Kasi including yung mga inspector, quality assurance, pupunta sa finance, yung accounting, pupunta dun sa engineer, assistant district engineer at saka sa district engineer para mapirmahan niya kung ang approving officer . So yun naman pala bakit tayo una mong paimbestigahan yung 10 na tinutukoy mo? Baka doon sa 10 na yan kasali or kasabwat ng mga kontraktor na gumagawa ng katarantaduhan sa flood control budget. Napakadali nun. So lahat po ito, kumbaga, lahat sila may responsibilidad na masiguro na yung pong paglalabas ng pera, pagbabayad ng pera ng gobyerno sa kontratista
sigurado po sila dapat sa lahat ng pipirmahan dokumento, kasama na po yung field inspector kaninyo na siya Opo. siya magre-recommenda na bayaran. Lahat sila dapat po ay may pananagutan. Opo, yes. So yun. Yan ang antayin natin na ipatawag sa September 1. Yung mga sinasabi ni Bunuan, no? Okay. Tama din. Opo. Sige. So, sir, ito lang po, magandang case study itong pinuntahan ng Presidente na, ito hong, alam niyo po ito, no? Ito hong flood mitigation structure, construction ng reinforced concrete river wall sa Puro 4, Barangay Piel, Baliwag, Bulacan. Yes, Opo. Yes, po. Ang sinasabi po ng Presidente rito, ghost daw po ito. As No, in, yan. walang proyekto, pero nabayaran na siya kaagad ng DPWH, hango din sa resibo mismo nitong contractor, Sims Construction Trading. Yes po. Opo. Sige. So, in this case po, meron na ba ho ba kayong findings kung bakit po nabayaran siya karaka-raka tapos wala namang palahon proyekto ayon mismo sa Presidente? Tama po. Kami naman po nagbigay ng information to the President actually. So actually, ang namin dito, even before that, alam na namin po yung may mga ganyang kaso na tinitingnan namin sa sa engineering district na tinutukoy natin. Mm-hmm. So even before that, linagay ko sa floating status lahat yung mga tao that have been one way or the other kasama po sila doon sa supervise, pag-process ng bayad, yung mga gano'n. From inspector all the way to the district engineer, I put them into floating status. And nag-issue na rin po ako after that Presidente nga, nag-issue po ako ng preventive suspension sa kanila at nagbibigay po ako sa kanila ng show cause order pa muna. At nag-lapse po yung nila, yung 72 hours nila. So I had to issue the preventive suspension po sa kanila. So ibig sabihin pala talaga nito, kasi ito ang linaw ng sinabi ni Bunuan na after sila magbigay ng 15% na bayad sa mga kontraktor, may maipakita muna na ebidensya na kahit papano makagawa ng 20% ang mga kontraktor pa bago nila ibigay yung 15% na kontrata. Ngayon, ganun ulit. Bago nila maibigay or bago nila ibigay ng DPWH yung pinaka full contract budget or pera o pasahod, yun, parang dali. Pag na natin Englishin, nahihirapan ako. Naghahanap pala muna sila ng sapat na ebidensya, sapat na dokumento na tapos sa talaga yung project. So ibig sabihin, sa madaling salita, sa DPWH talaga nagmumula ang anomalya diyan sa flood control budget. Kasi sa kanila nanggagaling yung pera. Halimbawa lamang, may ganito napanaginipan ko to No, ganito mangyayari. Yung kontraktor nagpasa sa DPWH. Yung sinasabi ni Bunuan na yung mga engineer mo bago pipirmahan mo na bago ibigay yung pera. Sabihin na natin yung 10 na yun. Na pagdadaanan nung kontraktor bago niya makuha yung pera niya na sa kontrata sa flood control. Halimbawa ganito. Nagpasa ng peking dokumento, peking ebidensya itong kontraktor na tapos na doon sa DPWH na nagpapakitang tapos na yung project nila para makuha na ng kontraktor yung pera. Kaso, etong tiga DPWH ay may mekus-mekus na kasabuat ng kontraktor. Kaya nagkakaroon ng ghost project. So, ibig sabihin, simula talagang doon mismo sa DPWH, meron nang nangyayaring katarantaduhan. Bakit hindi alam ni Secretary Bunuan? Rhyme yun, ha? Oo, hari ng tugma to. Ay. Diba? Napaka-simple lang eh. Mismong sa DPWH pala nagkakaroon na talaga mismo ng katarantaduhan yan sa flood control budget. Ba't hindi mo alam? Naturingan sekretary ka. Tapos ang masaklap pa nito, siya pa daw ang nagbigay
kay Pangulong Bongbong Marcos ng katibayan na mayroong ghost project. Samantalang sa inyo dumadaan yung pera. Anong klaseng katarantaduhan yan? At ito pa pinakatanong, paano nakakalusot yung mga kontraktor diyan sa DPWH? Paano nila nailulusot na tapos na yung project at naibibigay nyo yung pera? Kagaya ng sinabi dito, ghost project pero nakuha na lahat ng budget. Anong ibig sabihin nun? Anak ng teteng, parang nagkakalokohan lang tayo dito eh. Kayo mismo nagsabi na kayo mismo nagbigay kay Pangulong Bongbong Marcos ng mga ghost project. Pero bago nyo tanggapin or bago nyo bigyan ng pera, ng kabuuang pera sa kontrata ng mga kontraktor, nangihingi muna kayo ng sapat na ebidensya na patunay na tapos na yung project bago nyo ibigay yung pera. At hindi lang isang tao kundi 10. So doon sa unang tao, halimbawa peke ang good dokumento. Doon pa lang malalaman bakit lumagpas sa napakaraming ahensya ng DPWH. So ibig sabihin, talagang grabe ang katarantaduhan na ginagawa ng DPWH. Ganun ba yung dapat naming isipin? Anak ng teteng naman Kayo na mismo nagsabi na may ghost project tapos sa inyo rin pala nanggagaling yung pera na ibinibigay sa mga kontraktor. Kaya ngayon yung isa sa pinakatanungan, paano nakakalusot yung ganyang gawain ng mga kontraktor na nakukuha nila yung pera kahit hindi naman sila gumawa ng proyekto. Kahit wala silang ginawang proyekto, nakukuha nila yung pera. Anak ng teteng, grabing katarantaduhan yan. Sino po ang district engineer sa panahon po na naibigay ang kontratang ito sa SIMS? Yan. Ang pagkaintindi ko, I think district... Pagkaintindi mo, sekretary ka Parang di mo alam. Parang wala kang alam. Engineer Alcantara ba? Ito yung Henry Alcantara. Yes po, yes. Opo. Yes. Opo. Yung Bryce Hernandez po ang kanyang assistant district engineer, secretary? At that time po. Ngayon siya ang district engineer po. Opo. Sa ngayon po, itong Bryce Hernandez, asan to ngayon, itong mga taong ito? Ay naka-preventive suspension po sila. Itong dalawa? Opo. Oh, yeah. Kasama po sila sa preventive. Hindi lang po sila. Opo. Doon tayo na sa club, pero kapag pipitsugin tao, kulong agad yan. Sa club, naka-suspension lang. Sarap buhay. Kung galing po sa inyo mismo itong impormasyon na nakarating kay Presidente, kapansin-pansin sec, na doon po sa kanyang kontrata sa DPWH, supposed to be po ang contract effectivity nito ay noong pong Pebrero 25 ng 2025, And then dapat daw po ito ay matapos ng Oktubre ngayong taon. At ang cost nito ay 55 million. Pero doon sa resibo ng SIMS, kung Pebrero 25 ang simula ng proyekto, March 19 pa lang nakatanggap na ang SIMS ng 43 million mahigit. So, kapansin-pansin po, February then March, kung mobilization fee, 15% lang dapat. Ano kwento dito? Ano nangyari dito, Sec? Kaya nga ito yung mga documents that we are trying to consolidate. At ito lang sinasabi, I think manumalya talaga yan pagka ganyan na nangyari, Ted. And these are the documents that we are now consolidating. So Talagang maanumalya. Tapos, sinasabi mo na talagang may anomalya diyan sa isyung yan. Anak ng teteng, sa mismong department mo nangyari. Sa mismong DPWH to nangyari. Ba't hindi mo alam? that at the end of the day, pagka hindi mo na ipaliwanag ng husto itong mga ito, then you will find the necessary charges against them. Opo. And all those, pati contractor. At the end of the day, yung contractor po rin ang dumanggat. Yun na nga, ikaw na mismo mo nagsabi na merong anomalya. Ba't ayaw mo pang kasuhan? Ba't ba pa ayaw mo bang kasuhan? Ngani? Di ba? Obvious na
Magkakaroon pa ba ng investigation? 41 million, dapat 50, tama ba? 41 million, 400 million. Dapat 15% lang muna maibigay pero lagpas-lagpas yung binigay. Oh, sino nagbigay? DPWH. So ano? Nga. Ang inang yan. Opo, and Sec, sa inyo pong sa tinagal-tagal niyo po sa kagawaran sa departamento. Yan na. Paano kaya nangyari to? Ano ho ang inyong teorya dito na Hindi diretsuin mo na kasi Manong Ted. ng kontrata and then binayaran kagad ng halos the full amount of the project? Ulitin natin tanong. Pakinggan nyo. Sa tinagal-tagal niyo po sa kagawaran sa departamento, paano kaya nangyari to? Ano ho ang inyong teorya dito na kapipirma lang ng kontrata and then binayaran kagad ng halos the full amount of the project? Well, I am very surprised. Actually, sabi ko nga, sa tinagal-tagal po sa ganitong gobyerno, ito po nangyayari na naman ito sa mga ganitong district engineering offices. So something is... Yun na nga eh. Na-surprise ka pa? Ang tagal-tagal mo na dyan eh. Sa totoo lang, hindi naman din usapan 2025 flood control budget, May 2024 at May 2023, 2022. So ibig sabihin yung mga taon na yun, hindi mo sila nahalata. So hindi mo deserve na maging secretary ng DPWH. Anak ng teteng. something... Fish. sa akin lang ha. Something fishy, ganun. And something prodded them actually to get into this kind of anomalous procedures. I don't know. That's why we are trying to unearth actually kung bakit nila nagawa yan. Alam naman nila po yung mga patakaran and they are paying. Yung tangin na mo, bunuan, pinapaikot-ikot po kami. DPWH secretary ka, wala kang alam yun. Buisit. Nakakainis eh, no? DPWH secretary ka, hindi ko alam kung bakit nila ginawa yan. Hindi ko alam kung paano nila nagawa yan. Sa tinagal-tagal ko sa DPWH, hindi ko alam paano nila nagawa yan. Putangin na, kahit di umalis ka dyan. Wala ka naman palang kwenta dyan eh. Anak ng teteng naman oh. Oh, dito tayo. Oh, dito, eto, papanood ko sa inyo ha. Oh, tignan niyo yung ginagawa DPWH oh. Oh, Secretary Bunuan, oh, panoorin natin to. Mga kapuso, Ian Cruz po ng GMA Integrated News. Narito po tayo sa Barangay Ayaw-Iyaw. Dito po yan sa Lemery. Oh, tignan niyo kung paano kitang-kita ho dito yung katarantaduhan na yung katarantaduhan ng mga kontraktor. Plus, makikita po natin merong mga sheet pile Ah, na binunot dito, no? Sa gilid po yan ng Pansipit River. okay. At, ongoing po, itong project na ito, dito sa barangay na ito. Binunot. At 2 weeks ago pa lang daw itong proyekto na ito. Okay. At ang sinasabi sa atin ng mga taga-municipal engineering office ay hindi daw sumunod sa tamang sukat Oh. itong kanilang ginagawa dito. Nakita rin natin, nandito ngayon si Representative Leandro Ligarda Libiste at syempre inaalam niya ang buong punot dulo nitong proyektong ito. Subukan natin mga kapanayam, si Engineer Engineer Charlie, kayo po ang municipal engineer dito sa Lemery. Live po tayo Tuwa sa pa siya. Facebook, Sikat na ako. Na-interview ako ng GMA. Ito po bang proyekto na to? Ano ho ba? Bakit po pinapatigil nyo ngayon? Kasi nga una, hindi kami coordinated tsaka hindi kami well-informed na mayroon ongoing project or may award na project sa aming bayan para sa riverbanks. Oo, silipin natin. Oo. So, ano ba sabing sukat daw dapat yan? Una sir, dapat nga ho mayroon sanang Koordinasyon. coordination tsaka building permit Oo. to construct
Sa ongoing home project, kahit po yan ay government o private. At nang di ho sinasadya, nakita namin habang ho kami may mga kailangang project pa rin para sa aming bayan, nakita ho namin na may ginagawa pa lang. So hindi nyo Oo. alam to. So hindi namin talaga alam. Putang na ngayon, nagtuturuan na sila. At Sir, ano ba dapat naman sukat dito, sabi? according doon sa project engineer in charge from region office ng DPWH, Yan ha, rinig na rinig nyo ha. From DPWH. So sasabihin ni Bunuan, wala siyang alam. ang nakadesign daw ay 12 meters Ah, 12 na meters. tiles. O, papasukat tayo, sir. Pwede ba natin sukatin? Gaano 12 meters ha. O susukatin, tingnan nyo. Oo, testingin natin. So ito po mga kapuso, ito yung mga kabilang sa mga nabunot na mga sheet pile. Sinusukat po nila dahil sabi nga ni Engineer Charlie, dapat 12 meters. So, 9 meters lang po. 9 meters. Putong ina, no? Ay, uy. Wait lang. Bakit? Saan na yun? Dapat lahat ay Visit na yan. Yan po yung bagong bunot. Anong husukat niyan? 10.7 po. O, kanina 9 meters, tas eto 10.7, bawas-bawas. Putang inang yan. 0.7 naman. Eh, no? So, tama na ba sa sukat? Base sa sinabi nila? Kulang pa rin po siya ng ano po, ng 2.40 2.46 ang hina mo sa math. almost 2 meters kulang po. Kulang pa. Almost. Okay, so kakausapin nyo ngayon yung kontratista niyan. Salamat po, engineer. So, subukan naman nating makapanayam si Congressman, pwede po short interview lang. Sir, ito pong ginagawa dito ngayon. Ano pong plano nyo dito? Kasi sabi po nung mga engineer dito, wala daw pong abiso sa kanila na may ganitong gagawin. So, paano po ang next step nyo dito? unang-una gusto lang namin tanungin sa DPWH Region 4A, bakit yung dapat lahat ay 12 meters ay karamihan daw mga 7.5 or 9 meters. And ang DPWH Region 4A ay nihintayan namin po for a while already, pero sa ngayon on the way pa po sila. Ganda po na pakinggan na lang po natin muna ang paliwanag ng DPWH. O, yan ha. O, so talagang kitang-kita, no? Kitang-kita po yung nangyayari. No, na talagang ultimong bakal, kinuko lang. Puta na, hindi ka na nakontento. Doon pa lang sa budget, may kaltas ka na. Pati sa materialis, may kaltas ka pa rin. Ang lupit nyo, mga hayop kayo. Eto naman yung about sa mga kontraktor na pinapatumba. Eto, basahin natin yung title. Kaya na, DPWH contractor itinumba ng riding in tandem. Ano to? Kasagsagaan ng anomalyang sa flood control. So panoorin natin to. Pagkat ng inyong mga katanungan. First question, Kenneth Pasyente, PTV4. Good morning, Yusek. Yusek, a contractor was shot by a riding in tandem in Negros Oriental. May we get the palace's reaction on this? Lalo't nangyari po siya sa harap po ng investigasyon sa flood control projects. Ano ngayon? Tama lang po na imbestigahan yan para malaman Akala ko tama lang na binaril. natin ang punot dulo na yan. At kinukondena natin ang mga karahasan na ito. Yan ay ayon sa Pangulo. Ma'am, follow up lang. Paano po natin sinisiguro na wala po talagang panggigipit na mangyayari sa mga sangkot dito po sa flood control project sa harap po ng investigasyon? Alam naman natin kung ano ang nais ng Pangulo. Makasuhan ang dapat makasuhan, mapanagot ang dapat na mapanagot. At uutos pa rin ng Pangulo na dapat na seryosohin ito, lalo na ng mga PNP para maiwasan kung anumang krimen ang maidudulot nito kaugnay sa pag-iimbestiga sa flood control projects. Mapapanagot hanggang ngayon wala pa nga. Asan yung boss mo? Gala pa rin ng gala. Hanggang ngayon, no? Wala pa rin. Buti pa si Marcoleta may napapala yung pag-iimbestiga niya.
Buti pa sa Senado, pero kay Pangulong Bongbong Marcos, asan na nga? Ano to? Kaya nga sinabi ko nga dun sa vlog ko, may vlog nga ako eh. Sige, dito ko na lang sabihin. Sabi ko nga sa vlog ko, sa Facebook kasi ko in-upload yun eh. Ay, nandito rin ata sa short video eh. No. So, eto ito papakita ko sa inyo para mas lubos nyong maunawaan ipi-play natin dito yung picture at video ng manumalyang pagpapatumba sa mga sa mga kontraktor. Medyo kakagising ko lang dito, di pa tayo masyadong nakapaghilamos at sipilyo, kaya pagpasensyaan nyo na yung pagmumukha ko dito eto yan, laki ng mukha, mamaya, easy lang, easy. Easy ka lang dyan, ang gwapo na itong hayop to Sino tong hayop to? Pangit mo, ang pangit mo! Wala pang ligo, wala pang dyan, So, ito yung video. Ito yung video ko. Wait lang, ba't volume? Ito yung video ko na isang kontraktor ay binarel. At hindi na lang isa ngayon, marami na sila. So, ito panoorin natin ito, panoorin natin yung video ko. Sabi ko, naku po. Ito na yung sinasabi ko na ang flood control ay parang sa war on drug. Itutumba lahat ng mga drug lord yung mga bata nila para hindi sila ilaglag. So ngayon nangyayari na rin dito sa issue ng flood control. Tingnan nyo. Kontraktor binaril sa Negros Occidental. So ano bang rito? Ano ba ang matatawag natin dito? Inuubos na nila yung mga kontraktor para hindi sila ipagsabi. Naku po, mahirap yan. Diba? Inuubos na yung mga kontraktor para hindi sila isuplong or hindi malaman kung sino yung mga nasa likod nila. Dapat talaga maimbestigahan agad dito, agad-agad. Dahil grabe ito. Baka mamaya kung kailang action tayo kapag ubos na sila. Ito na yung sinasabi ko. So ito na, mamaya na, tahimik ka na dyan tahimik ka na dyan. Masyado kang maingay. So yun nga yung sinasabi ko. Na ang flood control ay parang nung war on drug na din. Ang ginagawa doon kasi nung war on drug, kaya dumami din talaga ang mga namatay na mga pusher, addict, source tuloy. Mga gumagamit dahil din sa mga drug lord. Sa mga pinuno nila. Para hindi sila mabisto dahil nga nung panahon ni Pangulong Duterte talagang uubusin ang mga drug lord sa bansang Pilipinas. Ang ginawa ng mga drug lord, kesa maunahan sila or isuplong or ituro sila ng mga kanilang mga pusher, ng kanilang mga bataan, na inunahan sila na mismo ang pumatay dyan sa mga adik na yan. Ngayon, nangyayari na ulit sa mga kontraktor. Nangyayari na ulit ngayong administrasyong Marcos. Inuunahan na nung mga bossing nung mga kontraktor, kung sino man yung mga bossing nila, kung yan man ay nasa gobyerno, kung yan man ay kung sino man yung mga bossing nila dyan, ay ang ginagawa, inuunahan na para hindi na sila makapagsalita. Katulad ngayon, Kasi tawag dito, hindi lang po yung isa na yan. Marami na akong nababalitaan ng mga kontraktor na itinutumba ngayon. Dahil nga siguro, alam naman natin na ang Senate hearing ay nagpataw na po na kapag hindi dumalo ang mga kontraktor na binanggit ni Pangulong Bongbong Marcos na 15 kontraktor na involved dito sa flood control issue, ay ipapakulong, ipapaaresto. So ngayon na-trigger na yung mga talagang mga boss or mga taong nasa likod ng mga kontraktor na to. So ngayon ganyan din yung ginawa sa war on drug noon. Sa nangyaring war on drug. Pero hindi po war on drug ni Pangulong Duterte, kundi war on drug ng mismong mga drug lord. Linawin natin na baka iba yung pagkakaintindi niyo sa sinasabi ko. So ganyan ang ginagawa. So ngayon pa lang inuunahan na nila. At ngayon nga alam naman na natin sa isang video ko nga sinasabutahin ng Blue Ribbon Committee
dahil mabibisto na sila. Tsaka lantaran na rin naman din talaga eh. Lantaran na ho yung nakawan, kaya talagang etong mga nasa likod ng mga kontraktor ay inuubos na sila para hindi na sila makapagsalita at hindi na nila maituro kung sino talaga ang pinuno dito. At ako naniniwala na hindi lang kontraktor ang talagang nakinabang dito sa flood control issue na to. Noong 2022, 2023, 2024 at ngayong 2025. At baka nga kapag nagkaroon pa ng budget itong flood control sa susunod na taon, mas tuloy-tuloy pa rin ang korupsyon sa flood control issue na yan. So mapunta naman tayo dito. Oo, i-edit lang natin muna. Papunta ko tayo dito sa mga binayarang or may isa pong sikat na influencer na nagngangalang Lakas Tama na ibinunyag niya po na siya ay bayaran ni Martin Romualdez, na maraming binabayaran si Martin Romualdez para lang sirain ng mga Duterte, at kasama niya rito si Senator Erwin Tulfo. So ito po yung video, panoorin natin. Yoshi. Hindi yan, ito. Ito mga sasabihin ko ngayon, ikakapahama ko. Pag ako namatay, Romualdez, siya may kasalanan nito. Ha? Yung tatakbong Pangulo ng 2028, huwag niyong iboto yan. Ayan, sasabihin ko na lahat. Ang galamay niya, sila Erwin Tulfo, Toyo, Rendon, Nico David, Makagago, at iba pang mga tao. Ha? Nasa flip top yung iba vlogger, yung iba mga kilalang tao. Ayan, sinasabi ko na ngayon to kahit ikapahama ko pa to kasi wala na rin eh. Ipapahamak na rin ako ng isang to dahil bayaran na rin siya. Sa bagay, malaki mag-offer rin tao eh. Yun yung kaban ng bayan na pera na ginagamit sa mga influencer para protektahan ng pangkokorap. Nako, grabe yun ha. Ang tindi nun. Narinig nyo ba yun? Galing sa kaban ng bayan. Pera ng tao ang pinangbabayad. Di umano, sabi nung vlogger, sa mga vlogger tuloy Sabi nung vlogger na pinangbabayad ni Martin Romualdez sa mga vlogger ay galing sa kaban ng bayan. Ang lupit nun. So syempre may nag-react na isa sa mga nabanggit doon sa video. Na sinasabing kamukha ko, na puwet ko lang tong hayop na to. Yoshi, Ito. sana handa ka sa mga consequence mo. Ba't ka nananakot? Ngayon nananakot na kayo ito. Ito mahirap dito. Pag nabibisto kayo, tinatakot nyo. Huwag nyo takutin. Panoorin natin. Sinin kita. Gusto mo eh. Binanggit mo si Martin Romualdez. Binanggit mo si Senator Erwin Tulfo. Galamay niya sila Erwin Tulfo. House Speaker at Senator, binanggit mo. Ngayon, Boy, ano bang nangyayari sa utak mo may tililing? Delikado tong mga binanggit mong mga pangalan. Ulitin nga natin. so ibig sabihin, ipapapatay ni Martin Romualdez sa ni Erwin Tulfo itong vlogger na to kasi nabanggit sila. Ganun ba? Ganun ba yun? Romualdez. Galamay niya sila Erwin Tulfo. Grabe to. Naku, ang sakit dito sa ulo, Yoshi. Ulitin nga natin. Romualdez. Galamay niya sila Erwin Tulfo. Bakit? Naku, pinanggit mo pa si Senator. Ulitin nga natin. Galamay niya sila Erwin Tulfo. Grabe. Toyo, Rendon, Nico David, Makagago. Di ka ba natatakot? Pati si House Speaker binanggit mo. Ulitin nga natin. Romualdez. Oh my goodness, man. Bakit sila yung pinangalanan mo? Ulitin nga natin. Romualdez. Galamay niya sila Erwin Tulfo. Grabe yun. Ano naman kung binanggit niya? Kung totoo naman yun. Nga sinasabi ko nga sa inyo na eto matagal na tong issue na ganyan na ayun nga na talagang nagkakaroon ng bayaran at hindi lang din naman kahit nga si Senator Amy, 'di ba? Sinabi ni Senator Amy Marcos noon na binadgetan ng 400 million para sirain lang ang mga Duterte. Kasama na daw siya doon. Sige, pagbigyan na natin, kasama na siya doon.
para sirain daw ang mga Duterte. So ganun ganun yung sinasabi ni ni Senador Amy Tulfo. So nagkakahalaga ng 400 million para sa mga vlogger, para sa mga nasirain ng mga Duterte. Ang lupit, no? Oo, gagaling. Kaya nga sa totoo nga lang, mas bumilib ho kayo sa mga DDS vlogger kasi hindi talaga din biro ang kinakaharap namin dito. Lalo na ang Banateros, si Banat Bay, tad na ng kaso. Diba? So talagang anytime pwede kaming ipatumba kung sino man yung masagasaan namin, lalong-lalo na dito sa flood control issue na to. So talagang hindi naman namin sinasabi na parang sinusumbat namin, hindi ho ganun. Hindi ho ganun. Sinasabi lang namin na mas talagang paniwalaan nyo kami dahil buhay na yung nakasalalay dito para sa bansang Pilipinas. Hindi na lang, wala nang usapin dito na, ay hindi kasi malakas ang kita nyo sa pagbablog. Naman pala, malakas kita namin sa pagbablog kaya hindi kami tumatanggap ng pera na galing. Alam nyo, dahil nga sa inidolo namin at nagustuhan ko ang mga Duterte, si ayaw na ayaw, lalong-lalo na ni Pangulong Duterte, lahat ng pamilyang Duterte, ayaw na ayaw ho nila na humawak sila ng pera, gastusin nila yung pera na galing sa pera ng taong bayan. Yan ho ang pinakaayaw ng mga Duterte. Meron nga naikwento nga sa akin na, sige, sabihin na natin na si Pastor, no, nung nagkita kami ni Pastor. Nagkita kami ng Banateros ni Pastor. Nung doon pa sa Davao. Sabi nila, kasi maraming kung paano ba galitin ang mga Duterte. Isa lang sinabi ni Pastor noon, gusto niyo magalit ang mga Duterte sa inyo, hingian niyo sila ng pera. Hingian niyo sila ng pera at gastusin mo ang pera ng kaban ng bayan. Yan ang isa sa mga binitawan na salita ni Pastor Apollo Siki Buloy na hindi ko makalimutan. Na talagang tumatak sa isipan ko na grabe. So kaya talagang mas bumilib ba ako ng gusto. Tsaka kapanipaniwala yung sinasabi ni Pastor. Simula noon pa man magkaibigan na yan Pastor at si Pangulong Duterte. Diba? Kaya nga isang landas sila ngayon ng tinahak Ginipit si Pastor, ginipit si Pangulong Duterte. Nakakulong si Pastor, nakakulong si Pangulong Duterte. Diba? So, bakit hindi ko kailangan paniwalaan yun? Talagang kailangan mong paniwalaan yun dahil yung tao na yun ay halos kasing aura, kasing ugali din ng mga Duterte. Na ganun din magmahal sa bansang Pilipinas. Nga yung isa sinasabi niya na gusto mong magalit ang mga Duterte sa'yo, galawin mo ang kaban ng bayan. Gastusin mo sa walang kakwenta-kwentang paraan. Hingian mo ng pera ang mga Duterte. Tapos kaming mga Banateros brothers, sasabihan ng mga bayad. Di po tayo, di nagalit sa amin din ang mga Duterte kung hinihingian namin sila ng bayad. Diba? Tsaka ito na lang kagaya ng sinabi ni Vice President Sara Duterte kung totoong korap sila. Lumabas na ngayon yung sinasabi ni Vice President Sara Duterte na bakit kami magnanakaw ng 125 million bilyon, trilyon ang pera ng Pilipinas. Diba? Apakaliwanag nun. At ngayon, talagang lantaran nang lumabas. Na doon natin mapapaisip na totoo ang sinasabi ni Vice President Sara Duterte. Na bakit kami magnanakaw? Bakit namin sisirain ang pangalan namin na ipinundar ng aming ama na napakagandang ehemplo dito sa bansang Pilipinas. Best President ever na tumuntong pangulo sa bansang Pilipinas, sa pinakamagaling na pangulo sa kasaysayan ng Pilipinas. Bakit namin sisirain yung pangalan namin sa halagang napakapiranggot lang? 125 million? In 11 days na paulit-ulit nilang isinusumbat, ibinabato sa mga Duterte. Samantalang ang flood control issue, trilyon, bilyon ang pinag-uusapan ngayon. Kaya nga ako, mas lalo akong nabilib din talaga na talagang grabe, totoo, nagkatotoo ang mga sinasabi ni Vice President Sara Duterte na bakit kami magnanakaw ng milyon,
bilyon ang nakawan diyan sa gobyerno. 'Di ba? At saka ito pa, kung talagang etong si Vice President Sara Duterte, kung siya ay pumayag lamang, nahayaan niyang mangurakot ng mangurakot, sumama siya sa pangungurakot diyan, sa tingin nyo kakalabanin siya ni Marcos Jr.? Sa tingin nyo magkakalaban si Vice President Sara Duterte at Martin Romualdez? Hindi. Di ba, naalala natin yung sinabi ni Vice President Sara Duterte na mayroon silang, nalalagyan sila ng pondo na nagkakahalaga ng 5 million. Kung hindi ako nagkakamali sa sinasabi ko pero sinabi yan ni Vice President Sara Duterte. Tapos dadagdagan yun. Pero hindi mapupunta lahat yun sa Office of the Vice President. Kalahati lang mapupunta. Pero ang naka-audit, 5 billion. Ganun kalupit ang korupsyon dyan. So ngayon lumabas na. Ngayon sa flood control issue. Asan ang Pangulo? Wala, gala-gala lang, turo-turo. Alam nyo, grabe yung nasira dito. Gito kasi yan, kung paano nasira, ito yung kulang. Pero walang napapanagot. Diba? So ganyang kalupit at kahayop ang nangyayaring pera ng taong bayan ho ang nakasalalay dito. Kaya nga nagtataka ako sa ibang mga politiko dyan na itong nangyayari ngayon, tahimik sila. Ang ingay-ingay nyo nung 125 million confidential fund ni Vice President Sara Duterte. Eto, trilyon, bilyon ang pinag-uusapan sa budget ng flood control. Hindi nyo magawan ng paraan. Bobo kayo. So yan, mga banateros, mga kabiyay, baka ano pang masabi ko dito Oo, mga pag tinuloy-tuloy ko, madala ko ng aking emosyon at mamura ko tong mga hayop na to. Iniiwasan ko na nga talaga sa totoo lang magmura, So yan, anong may kukomento nyo mga banateros o kabiyaya sa mga napag-usapan natin mapatungkol dito sa mga kontraktor na ipinapatumba ng mga bossing nila? At dito sa mga vlogger na binabayaran di umano ni Martin Romualdez at alalay pala ni Martin Romualdez etong si Erwin Tulfo. So i-comment, tsaka doon sa video na-interview ni Mr. Secretary DPWH Bunuan, ano pong may kukomento nyo? I-comment nyo lang po dyan sa baba at ating babasahin niya. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, Banateros ay tinutulungan.